Aksyon Demokratiko sa pagkapangulo. 47 taong gulang ipinanganak at lumaki sa Tondo, Maynila. Dating aktor, naging konsehal at ngayon nga po ay alkalde ng lungsod ng Maynila. Tinaguri ang anak ng Maynila. Siya na po kaya ang ating susunod na Pangulo. Kasama po natin ngayong umaga para sa Serve the People, sino ang karapat-dapat sa boto ng Pilipino, Mayor Isko Moreno. Magandang umaga po, Yorme. Hi, DJ Chacha at Manong Ted. Magandang umaga sa inyo at sa mga staff natin dyan sa studio at saka sa mga manonood. Magandang umaga po at mga tagapakinig. Magandang umaga po, Yorme. Unang-una, syempre gusto namin kayong pasalamatan for being with us today. Alam po naming busy po kayo sa pag-asikaso sa Maynila. Isabay niyo pa po yung pangangampanya. So maraming salamat po for being with us. Unahin ko na po itong unang tanong ko kasi ako medyo nagulat din ako dito. Last time nga po nagpahayag ng suporta po sa inyo itong si Mocha Uson na kilala po na supporter ng Pangulong Duterte. Pero this past few months, nagkaroon kayo ng iringan muna ni Mocha. Paano po nangyari yung pagsuporta niya? Sino po ba ang lumapit? Kayo po ba? O si Mocha po ang kumontak sa inyo at nagsabi na gusto niya po kayong suportahan? Well, una, nagpapasalamat ako kay Mocha Uson sapagkat as yung lagi niyong naririnig sa akin, ako'y nangangailangan ng lahat ng uri ng tulong sapagkat siyempre, alam mo, DJ Chacha, outsider ako eh. So, parang sa hirap ng laban, so any help will do. So, katulad mo, ni Manong Ted at mga staff natin na nakikinig, lahat kayo ay siyempre susuyuin ko, tapos kukumbisiin ko na kung po pwede supportahan ninyo ko. That goes also to Miss Mocha Uson. At yung ano naman, yung nangyari naman dati, it's a typical misunderstanding. Pero as you see, yung kanyang meron siyang ginawang video na misconstrued lang niya yung may asim pa. Kasi DJ Chacha, di ba sa kalsada? Yes. Pagka sinasabi, si DJ Chacha, naku, may asim pa yan. Ang ibig sabihin nun, it's a compliment. Yeah, oo. Hindi lang niya naintindihan. Pero, at the end of the day, that's water under the bridge. At least, happy naman ako kasi addition yun, kahit pa paano, isang boto na naman yun na nakalap natin. And hopefully, one person at a time as we progress with the campaign. Hopefully. Sanay na sanay tayo dyan, Yorme. Batang Maynila tayo. Speaking of Batang Exactly. Maynila, meron pong kahapon nag-post ako, Yorme. May mga nagpadala ng mensahe ng mga supporters niyo po dyan sa Maynila. Unahin ko na po itong question ni Bien. Sabi niya dito, nakita namin, Bien, Yorme, na mahilig kang kumopya sa mga best practices ng ibang bansa at gusto mong maging world-class ang Maynila. Yung Manila COVID Hospital, kinopya sa India at China, yung pabahay sa citizens, nakita ko rin yan sa Hong Kong. Sabi ni Bien dito, kapag ikaw ang nanalong Pangulo, ano pang ibang sistema ng ibang bansa ang sa tingin mo kaya nating gayahin at praktikal na may a-apply dito sa Pilipinas? well, yung una, yung mga nasimulan na natin sa Maynila, better schools, like the same thing katulad yung sa private school, maranasan din ng mga bata sa public education system. Tapos yung housing at yung ospital. Pero marami pang mga bagay na halimbawa, mga engineering marvel na nagagawa naman sa mundo. Partikular, halimbawa, mga bridges connecting two major islands. Nangyari sa Hong Kong to Macau. Ginawa lang nila yun, I think, less than 5 years. Pero they created a bridge between that over water at laking tulong iyon sa economic or yung economic movement ng mga nabanggit na lugar. So, just imagine a good example of it, if in Cebu, we connect it to Negros or any other island for that matter, because we are an archipelagic country. So itong mga bridges na to
creates more opportunity in the Parplang area o yung mga mahihirap na lugar o yung hindi na maabot na lugar, para naman magkaroon sila ng oportunidad. Kasi DJ Chacha, kung maalala mo, we cannot have the same thing over and over again na aasa lang ang buong bansa sa Metro Manila. No? Nung nagkaroon ng pandemya, nung isinara yung Metro Manila, talagang naapektuhan kagad ang ekonomiya ng ating bansa at hanap buhay ng tao. No? Kaya kailangan we create more metropolis, other metropolis. And for us to do that is accessibility. Not only by air, not only by water, but creating roads, connecting these islands. Kaya may awa ang Diyos, yung mga ganung bagay na pwede namang kopyahin. Kasi doable at nangyari na. Yorme, yung mga ganyang klase ng proyekto na nakita naman natin yung ilan na gawa mo na sa Maynila. Pero syempre iba na pagkapampanguluhan kasi mas malaking lugar na yung hahawakan mo. Pero ikaw po ba talaga ay handa na sa pwestong ito ng pagiging Pangulo? Dahil yung mga kritiko nyo po sinasabi na masyado po yata kayong nagmamadali. Bakit nga po ba Pangulo agad ang tinumbok po ninyo? Bakit hindi muna kayo nagsenador o kaya ay vice-presidente? Thank you very much sa kanilang concern. In fact, I'm more concerned about our situation. Hindi kasi tayo po pwedeng DJ Chacha na alam mo yung analysis paralysis sa sitwasyon natin. We need a crisis manager. And we're still in the crisis. While it is true, salamat sa Diyos, sa taong bayan, sa ating mga medical frontliners at mga ahensya ng gobyerno, nagtulong-tulong tayong lahat. Medyo maganda ang level ng impeksyon ng COVID-19 as we speak. No? But there is still a threat, no? That worst scenario may rise anytime. So having said that, may nadagdag na naman tayong external problem yung nangyayari dito sa ibang bahagi ng mundo, yung animosities between countries. So we're going to continue to experience crisis in the next few months or maybe a few years in our life. So sa akin palagay, sa maliit kong kaparaanan, yung mabilis na kilos na ginagawa ng inyong lingkod at ng aking mga kasama sa pamahalang lungsod ng Maynila is the one that we need today and tomorrow. No? We need a crisis manager. Ako naman, DJ Chacha, lahat ng krisis sa buhay inabot ko. Pero salamat sa Diyos na lampasan ko, napagtagumpayan ko bilang basurero, aral. Pinunan ko rin yun. So these are the things that we can share of my 24 years in public service. Siyempre, hindi mo naman sila masisisi, mukha lang akong bata, no? But it's there's always two sides of the coin. Ako, gagamitin ko yung lakas ng kabataan, yung lakas ng pangangatawan, bagong idea, at mabilis na kilos, at maganap ng mga tunay na solusyon to confront itong tunay na nagpapahirap sa ating mga kababayan, itong krisis na ating kinakaharap. Opo. So Mayor, yan naman aking share. Opo. Sige po. So Mayor, salamat po ulit sa panahon po at ako po. Good morning. Good morning po, Mayor. Thank you. So doon ako magpi-pick up sa binanggit yung krisis, no? Krisis. Ano ho ba ang particular pong pinakamalaking krisis na hinaharap po ng ating bansa na uunahin po ninyo? Nako, Manong Ted, itong pagtaas ng mga pangunahing bilihin mukhang hindi maiiwasan at yung kawalan ng trabaho dahil sa epekto ng pandemyang ito. Sa 4,200,000 humigit kumulang ang nawalan ng trabaho. Yung gasolina, noong 5 months ago, Manong Ted, nababalita naman dyan sa istasyon ninyo na I've been telling na, umatras muna ang gobyerno saglit, bawasan natin ng 50% ang buwis ng crudo, bawasan natin ng 50% yung buwis ng kuryente dahil magti-trickle down to sa basic food, sa food, no? For that matter.
Ito tingin ko, yung dalawang bagay na to ay patuloy na magpapahirap at magiging krisis sa buhay ng tao. So these are the things. Kaya ang aming kompromiso ni Doc Willie, no, in the first 2 years, may awa ang Diyos at sa tulong ninyo, mabigyan ako ng pagkakataon. The first 2 years of 6 years is all about life and livelihood. So doon po ako, Manong Ted, magpo-focus. Opo. So, nabanggit nyo nga po, ito ho'y inyo rin po na nasabi sa ilang pong mga forum po na inyong dinaluhan nga na ikanyo, babawasan nyo ng 50% yung buwis sa petrolyo at maging yung pong buwis din sa ating pong kuryente. Pero ngayon pa lang po sinasabi na ng kasalukuyang finance managers natin na malamang sa hindi, yung pong susunod na administrasyon po ay either mangungutang pa o kaya kinakailangan magtaas pa ng buwis kasi nga po klaro ho naman ngayon ang ating debt to GDP ratio ay ang laki na po. 60% mahigit na yung utang natin. So, paano po ninyo mapapangasiwaan ang ating pong budget kung babawasan pa po ninyo ito ng karampatang koleksyon sa buwis sa inyo pong ipinapanukala? Mayor, go ahead. Una, Manong Ted, pumanatag po kayo at yung ating mga tagapakinig, hindi po tayo magtataas ng buwis. Yan, garantisado po yan. Despite nung pagpasok ko sa Maynila bilang mayor, talagang lugin-lugi kami. Pero hindi po ako nagtaas ng buwis. Nag-amnestiya pa ako, 2 beses po, the longest in the Manila's history, no? Nag-amnestiya pa ako ng 2 beses. Pero habang ginagawa namin yon, naging efficient naman kami sa pagkolekta. Kaya nakapamuhay naman po kami nang hindi malago pero panatag. So the same principle will be applied. Tama po kayo, Manong Ted, at tama rin ng DOF. I don't argue with that na malulugi ang gobyerno. In fact, Manong Ted, yung kinukwenta namin 50% ang malulugi sa atin, about 65 billion. The most 100 billion. O yan. So mawawalan tayo ng ganung kita na kailangan natin ipangtugon sa mga kakailanganin natin para sa tao. One, yung naalala mo, Manong Ted, may napabalita. I don't know how far is the truth that we are losing about 700 billion dahil sa korupsyon. So kung mapabuti natin ang pamamahala, episyente ang koleksyon, walang pagtaas ng buwis, tapos ito marisolba unti-unti as we progress, itong sinasabing nasasayang na pera ng gobyerno. At pangatlo, Manong Ted, recently kasi we found out na meron tayong kokolektahin sa isang pamilya, no, na 203 billion. So just, my wild imagination, if I'm going to lose 65 billion at makapagbigay, no, tangible, no, yun talagang mararamdaman ng tao ng kagaangan, no, sa tao na kanyang mga tustusin sa pang-araw-araw ay nakukusyo o what we call cushioning the socio-economic impact, no. Etong 203 billion na ito na kokolektahin natin, ayon na rin sinabi ng Supreme Court, final and executory GR 120880 of 1997. So kukunin ko lang po yun doon. O tapos may sobra pa ho tayo, mga 100 bilyon. O yung mga 100 bilyon naman na yun, Manong Ted, para naman doon sa ating food security program, because we know for a fact, and kayo rin po, naririnig ko minsan sa radyo, that you believe that food security is number 1 threat to national security. Now, ang presyo ng fertilizer hanggang langit na po. Opo. From 900 to 1,000, ngayon nasa 2,600 na ang isang bag. Umaabot pa ng 3,000. Lugin-lugi ngayon yung magsasaka. Ito ngayon yung ipang-aayuda naman natin doon sa mga magsasaka para sa kanilang mga fertilizer sa kanilang pananim. Yung transport group na immediately, lagi silang unang tinatamaan, na dahil sa pagtaas ng crudo, no, konti na lang yung neto niya. Ito namang ipamimigay ko rin na ayuda para na sa ganon, hindi na sila muna at maunawaan muna nila na hindi tayo makapagtaas ng pamasahe dahil yung empleyado hindi pa naman tumataas yung sweldo.
So, kawing-kawing po yun, ano? Based on 203 billion na collectible, ito po ay pera na kukunin natin dahil sa may minana ang isang tao. So, tingin ko po, masusurvive natin. Pangalawa, doon sa tanong ninyo, mangungutang ba tayo? Maaari tayo mangutang, pero, Manong Ted, maraming natutulog na pera ngayon ang private sector. If we really wanted to push, as I have promised to you, publicly, na yung build, ang gagawin naman natin sa build, no, yung private sector, ibabalik natin yung konsepto ng PPP. No? Diyan naman tayo kukuha ng pamumuhunan sa pagawaing bayan, no, para sa maging produktibo yung pamayanan. Okay. Mayor, yung pong binabanggit yung GR niya, yung record na yan sa Supreme Court, ito ho yung kaso ho ng buwis na dapat bayaran ng pamilya Marcos. Ito ho yung estate tax po ba? Estate tax po nila. Opo. Sige po. So, ang inyo pong promesa ay ito'y kokolektahin ninyo kung kayo po'y mananalo. So, mawalang galang lang, Yorme, kung hindi nyo makolekta, ano ho ang assurance na makokolekta po ninyo ito sa pamilya Marcos kung 1997 pa yung GR number na yan ng kasong ito? 1997, 2022 na ho ngayon, hindi pa rin nakokolekta ng gobyerno eh. Ano ho ang assurance na kaya nyong kolektahin yan, Mayor? Ang maganda rito, Manong Ted, wala akong masyadong gagawin. Ipatutupad ko lang po. Kasi alam naman po natin, baka may nakikinig sa ating mga abogado, no, na ang decisions of Supreme Court is form part of the law of the land. So, batas na po siya. So, bilang isang punong ehekutibo, tagapagpatupad ka ng batas. So, we will get it. Now, ano ang mga challenges? Malamang marami na namang legal whatever they're going to do. But what matter most, Manong Ted, no, makukolekta yon. Dahil meron pa naman silang pag-aari na maaari naman nating makuhanan at mapunan yung para sa Estado. No? Second, Manong Ted, kung maalala po ninyo, yung mga diamante, mga asset na nakuha sa kanila, natutulog po sa BSP. Opo, nandoon po ngayon sa Bangko Sentral. Sa mundo yan, no? Mahal na mga painting, Monet, mga malalaking diamante na nakolekta na ng gobyerno. No? Ito, tangan-tangan natin, pwede naman natin yan na isalba or ibenta na. Kasi there is no use of that sa buhay ng tao kung nandiyan lang yan, yung mga diamante na yan sa vault ng ating gobyerno. So, maaari siyang ipatupad at we guarantee you, Manong Ted, mapapatupad yun. Dahil yun po'y batas. Di ba, the sauce for the gander is the sauce for the goose. Tingin ko naman, sa maliit kong kaparaanan, for 24 years, nakita naman siguro ng mga ilan nating kababayan that there will be certainty of rules and predictability in our policy. Sige po. Mayor, bago din po ang katanungan po ng mga millennials po, ilan po mga tagapakinig po natin, balikan ko lang po din itong kaninyo, no? Pag-manage po ninyo ng ating pambansang budget. Mayor, alam po naman natin na pag-upo po ninyo, kung kayo pong papalarin, na ang una po ninyong haharapin sa national budget ay yung decision po ng Supreme Court doon sa Garcia Mandanas case. Ang laki na po ng dapat yung ibigay sa mga LGUs. Paano nyo pangangasiwaan po itong bagay na ito? At the same time, yung pong pangangalaga nyo na hindi po naman nanakawin ng mga corrupt na local officials po ang pera ng bayan? Yung Mandanas ruling ay isang batas na nagbibigay ng malaking pabor o kakayanan sa mga lokal na pamahalaan. No? Dahil magkakaroon sila ng new source or tawag natin windfall because of that ruling. Ngayon, ang mabisa dyan siguro, kung halimbawa, papalarin po tayo, Manong Ted, magbibigay naman tayo ng
i-devolve natin yung ibang function ng national government sa local government dala nung Mandanas ruling na kanila namang pakikinabangan. Ang ibibigay naman natin, direksyon. For example, sa akin pong paniwala, ako po, minimum basic needs po ako eh. Or mas tinatawag nila ngayon HDI or Human Development Index. So, itong mga salaping ito dapat gastusin para sa pabahay kung nababagay sa kanila, no? Eskwelahan, because alam din natin sa mga parkland areas, walang access, nearby access, no, sa yung mga bata, ospital. So, itong mga to, dapat siguro kung kakayanin at papayagan ng batas, no, dito dapat ituon yung bagong source ng income. Ngayon, kung halimbawa naman, agri area, ayan. Kasi pabalik po ako sa food security, kung agri area yung lugar, dapat yung menu para tustusin, para gastusin yung pera na iyon ay patungkol sa food production. Ano po yan? Post-harvest facility para sa mga bigas, mga gulay, at saka cold storage facility para naman sa ating mga fishers folks. Opo. Para naman hindi na lang nila dinadaing yung mga isda kapag hindi nabebenta. So, para tumaas ang value o quality ng isda nila, merong cold storage facility. So, these are the things that can be done by the local government unit under the direction of the Office of the President. Because, under RA 7160, the local government code, no, the local government unit is under the direct supervision of the Office of the President. Okay. So, that may renew. Apo. Yorme, nabanggit nyo nga po, inyong itinuhog din doon nga sa dapat na maging prioridad ng bawat LGU sa kanila pong pagtanggap ng pera, kasama dyan kung sila po ay nasa agrikultura. Mayor, kanina po nakapanayam lang namin yung pong magbubukid sa Benguet at ang kanila pong reklamo diyan sa Divisoria, ibinabagsak ang smuggled na gulay, particularly po carrots. At magmula ho noon hanggang ngayon, hindi daw natitigil. At sila po'y nagreklamo nga sa patuloy pong smuggling na ito ng mga produktong galing po sa China. Mayor, Divisoria po ito. Diyan daw po binabagsak at kung sakasakali po, ano ho ang inyong matutulong sa kanila dito po sa problemang matagal na hong kinakaharap po ng ating mga farmers na smuggling po ng produktong agrikultural? One immediate. If they want immediate action today, ituro po nila sa amin aling uri ng carrots or gulay na ini-smuggle, no? Turo nila dahil kukumpiskain po natin kung wala po yung permiso, at that's why they use the word smuggle. So it is illegally pumasok sa atin. Kasi pag yan nakalatag, hindi natin malalaman, Manong Ted, kung alin dyan ang produkto ng Pilipino o alin dyan yung smuggled. But rest assured, katulad ng ginawa natin sa mga karne, Manong Ted, mga karne, isda, pati fishball, yung mga ipinasok sa Maynila, no, doon sa mga storage facility, and records will show, Manong Ted, by the hundreds of millions, kinukumpiska namin yan. Talagang hindi natin pinapayagan na ang Maynila ay maging bahay ng mga smuggled goods. Now, with this new information, na pati gulay, nilalatag nila sa Maynila, kung meron silang alam, agad, immediate to, no? Ay yayariin natin yon. Second, nabanggit ko na rin, Manong Ted, about 2-3 weeks ago, I made a commitment to farmers, no, sa pag-ikot-ikot ko. Sabi ko, isa sa dalawang problema ng agrikultura at paghahayop, no, yung rampant ng issuance ng importation. At minsan pa, Manong Ted, itinatapat yung paanina yung tao. No, katulad halimbawa ng sibuyas. Dati-rati, yung sibuyas, pag inihiwa natin, naiiyak tayo. Ngayon, nakikita pala na magsaka yung sibuyas, umiiyak na yung magsaka. Dahil nagrampant yung inalaw na permiso.
That's one. We'll make sure we only import on things that we need to store para abatan yung worst case scenario. So hindi siya pwedeng primary goods to be sold to the market. Second, yung PPA kasi, Manong Ted, yung pagtitingnan mo Maynila, no, Manong Ted, yung wall ng PPA, wala kaming otoridad over the port kasi it's under the jurisdiction ng Philippine Ports Authority. Pero pag sila lumabas dito sa Maynila at dito nila in-store, doon naman nadadali natin. So the same principle, Manong Ted, yung port of entry, we guarantee you, Manong Ted, konti na lang ang holiday ng mga smuggler. Kasi kung nagagawa namin maaresto, makuha, makumpiska yung mga produkto nila pag lumabas sa pier at dito nilagay sa Maynila, the same principle will be applied to all ports if I become president. Kasi hindi natin pwedeng payagan. Dahil talagang durog na durog, Manong Ted. Sa pag-ikot ko po, I may be wrong. Sa pag-ikot ko, hindi lang Benguet, sa pag-ikot ko sa Pilipinas, talagang umiiyak na po yung mga nagtatanim ng gulay, nag-aalaga ng hayop, at saka mga magsasaka. Apo, may tanong po sila, Chacha. Hango din po sa ating pong mga nakakaalap na informasyon at katanungan at feedback sa ating pong social media site. Go ahead, Cha. Yes, Yorme, ito dahil napag-usapan niyo po kanina ni Manong Ted yung tungkol po dun sa 203 billion pesos, basahin ko na po itong message ni Aris Escanyan. Ang sabi niya po dito sa Facebook ay, kung plano po ni Yorme na singilin ang utang ng mga Marcos at ibigay daw yan sa mahihirap, bakit po ayaw niya muna bigyan ngayon ang mahihirap yung galing po sa 50 million na sobra po sa campaign funds dahil mas kailangan po yun. Salamat po, sana po mabasa po itong comment ko. Yorme, ako I'm just curious, yun po bang pinag-uusapan na yan na 50 million na campaign funds noon na natira nga po, nasa bank account nyo pa po ba yan? Nagastos na po ba yan? Ano po nangyari doon? Alam mo, Aris, pagpalain ka nawa ng Diyos, no? Alam mo, hindi lang ako nagkukwento. Sige, total, ikaw na rin naman lalabas niyan at madalas ang nagsasalita niya mga kakamping, no? At sa kanila hango yan. Kasi nga sila daw yung tawag niya, mapupunta sa langit. Dahil immoral daw hindi raw tama 'yun, no? Okay. Una, Manong Ted, ikaw ay naging congressman din. At sa the way ay know you, naunawaan nyo yung batas. No? Una, wala pong batas na nagsasaad na kung anong gagawin sa excess fund ng donation sa kampanya. Okay. Noong 2016, may sumobra po ako. Ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko. Baligtad po ang ginawa natin, Manong Ted. Kung yung ibang pamilya may desisyon na ng Korte Suprema, final and executory, ayaw pang sundin, tayo po baligtad. Pumunta ako sa BIR. BIR, anong gagawin ko, Todits? Sabi nila, sir, kailangan natin niyang buwisan. Nakahanap sila. I think, in fairness to the previous administration, meron silang nakitang I think Section 11 or something, then we pay taxes. Tapos anong gagawin ko? Hindi ko naman pwede isoli, DJ Chacha, binigyan mo ako ng 100,000. Ang nagastos ko sa 100,000 mo, 2 pesos. Ang nagastos ko, Ted Pailon, sa binigay mo 50,000, 30 pesos. Hindi ko ma-appropriate yun because it's a pool ko. Kaya kailangan ko siyang ilagay as income at bayaran ng kusa voluntary sa BIR. Ngayon, Aris, pag may pagkakataon ka, magpunta ka sa PGH. Mahirap magbukat ng bangko kasi eleksyon ngayon. Ayokong palalabasin na nagsasanto-santuhan tayo habang yung iba nagsasanta-santita o santa-santa, no? Mahirap talaga. Pero God knows, no, na lahat ng
pinagmodelan ko. Di ba naging issue rin yan, Manong Ted? Oo. Na kaliwat kanan ng billboard sa EDSA, puro mukha ko makikita. Okay. Lahat yan, almost 100 million. Lahat ni hindi ko nasulyapan. Lahat yun na pamigay sa mga may sakit na bata, may cancer na bata, pumutok na bulkan sa Taal, South Cotabato, Lindol, at yung Odette, and so on and so forth. Lahat ng trahedya na nangyari sa atin, nakaisip ako ng paraan paano makatulong sa iba na hindi ko naman napagkakaitan o nagagamit ang pera ng Maynila na para sa taga Maynila, pero bilang kapwa-tao, meron naman akong abilidad na magagawa para makatulong sa kapwa. And Aris, if you have time, go visit the center, the kids with cancer in PGH. And I pray for you. And I pray for you. I hope you won't be in a position, in a situation like those kids. And your fellow, whoever, kung sino man yung mga barkada mo, na kung paano mag-isip, ang nakita, yung bagay na tama, ginawa, pero yung mabuti, hindi pwede pagkukwentuhan. Pero Manong Ted, at least ikaw, DJ Chacha, sa ating mga manonood, tanong, meron ba akong nilabag na batas? Ayun. Ang tanong, ang sagot, as far as I'm concerned, wala. Ngayon, Manong Ted, sa tagal nyo na rin sa broadcast, may mga nabalitaan na po ba rin kayo na politiko nagsasabi ng tapat after election? Kasi ako, may nabalitaan ako, may isang kandidato, may sobra raw siyang 4.7 million. Pero hindi pa siya natatanong kung nagbayad din siya ng buwis. Ayun na natin. Ay, kasi, 4.7. ano na yan? Parang... Sino po yun? Sino yung mayor? Candidate. Po? Sino po yun? Yung may 4.7 million na sobra? Ay, may mga ibang kandidato po dyan. Nagsaad sila sa publicly, sa mga interview nila. Ako naman, basta I can only speak for myself. Opo. Ginawa ko yung obligasyon tulad mo, Manong Ted, na nagbabayad ng buwis. Masakit man sa dibdib mo, DJ Chacha, at yung iba nating staff dyan, masakit man minsan para mabigat sa loob mo. Opo. Pero ginagawa mo yung obligasyon mo. The same thing I did for our country. Okay, salamat po na marami sa inyo pong tugon dyan sa katanungan po ng ating manonood, Mayor. At tama po, mabigat man sa loob mo, yung withholding tax mo, Chacha, at yung value-added tax mo. Sakit. Bayaran ng ITR, Pero Mayor, ako lang po, hindi ako makakonect doon sa contribution kasi nung ako tumakbo, wala nag-contribute sa akin. Opo. Mayor, dali lang ha. Opo. Mayor, sa totoo lang po, wala akong ganyan, wala akong tinanggap kasi ang akala nila hindi ako mananalo. Sige po, ganito po, dali, ito muna. Mayor, magbe-break lang po tayo sandali para po naman sa amin pong himpilan para may pambayad kay Chacha, ha? Opo. Be-break lang po kami. Opo, maganda rin po magtanong kay Mayor kasi po binabanggit niya na yung kanyang magiging style daw po dito ho sa West Philippine Sea ay Widodo style. Widodo. Alam niyo ho, bisa ko na itampok yan. Si Widodo po, pinalulubog yung mga barko na nangingisda sa kanilang teritoryo. Gawin kaya yan ni Mayor? Ating pong si Mayor Isko Moreno, kandidato po sa pagkapangulo ng ating Republika. Mayor, inyo pong nabanggit nga po na kung kayo po ay papalarin nga, ang magiging approach po ninyo ay Widodo style dyan sa West Philippine Sea. Alam din po natin na doon po sa arbitral ruling na yan, wala pong enforcement mechanism na nakasaad doon sa ating panalo. So kung kayo po ipapalarin, paano po ninyo mapapangalagaan ang ating mga mangingisda na hindi sila maunahan sa isda at hindi po tayo panghimasukan ng mga dayuhang mangingisda sa ating pong karagatan, Mayor? Well, unang-una, we guarantee you that we will insist yung favorable ruling ng Hague sa bansa natin. Okay? We will be fearless
in protecting our islands. Whatever is remaining. Okay. But yung nangyaring nakuha nila ngayon na bagay na dapat nasa atin, Opo. no? Dahil nga wala namang enforcement Mechanism. yung mechanism, yung decision, pipilitin natin, dyan na muna kayo. Okay. Dyan na muna kayo. We'll try to be sensible to those countries, no? So, whatever is left, o yung hindi na sila lalaki, ayun, yun babantayan ko sa loob ng 6 na taon. So, una, ilalaban natin. Pangalawa, babantayan natin. Hindi na sila lumawak pa. Pangatlo, higit sa lahat, sisiguraduhin ko, Manong Ted, makapangingisda yung ating mga kababayan, no, na mangingisda sa lahat ng bahagi na dagat na pag-aari at sakop ng Pilipinas. Opo. Sige po. Nang walang disturbo, walang nang-aapi, walang nambubuti. Itong pangatlo, may nambuli. Halimbawa lang, Manong Ted, wag naman loobin ng Diyos, no? May pumasok sa atin, banyaga, walang permiso, barkong banyaga, kahit sino, Opo. walang permiso. Ayun yung sinabi ko, gagawin ko isang aquarium sa ilalim ng dagat, yung mga barkong yun. Kasi we need to create certainty and predictability. We will enforce our own laws in our own land. Opo. And that includes water. Opo. So yung pong ginawa po at desisyon ni Ginoong Widodo na meron pong mga mangingisdang dayuhan doon na pinalulubog. Ano ho? Tama po? Yung pong gagawin niya? Opo. Arestuhin natin yung mga tripulante. No? Ipapailan natin ang kaso sa batas natin. Opo. Pag sila napatunayan may sala, oblo sila. Yung barkong ginamit nila, maganda po yun, gawing pataba o lubluban ng talaba at tahong kailalim ng dagat. Sige po. Because we need to enforce our own laws in our own land so that other countries will take us seriously. If we are not going to implement our own laws in our own land, then we're going to be a joke to the international community. Okay. While it is true that there is a possibility na itong mga banyaga ay malalakas, makapangyarihan militarily. But mali eh. Mali is mali. Yung pagtatalungan niya nagiging magalang pa tayo eh. Kasi yung relasyon natin sa ibang bagay, iniingatan pa natin. Pero yung harapan na, anong Ted? Harapan na, masyado naman yatang kanya-kanya lang kami ng pananaw. Ako talaga, kaya gustong-gusto yung kay Widodo kasi wala nang umulit, Manong Ted, after that. Sige po, ito si Chacha ngayon. Go ahead, Cha. Yes, Yorme, ano pong reaction nyo dun sa mga nagsasabi na isa po kayong Duterte copycat o kaya naman yung mga nagsasabi po na kayo po ay secret candidate ng Duterte administration? What's your reaction? One, well, it's an honor. Sino ba naman ako? Basurero lang ako. Salamat sa Diyos, naging alkalde pa ako ng Maynila. Ngayon, kandidato pa akong Pangulo. Salamat sa taong bayan. Ngayon, ikukumpara ako sa naging Pangulo na, hindi ba karangalan niya? And what is wrong? Being, halimbawa, Duterte 2.0. I don't see any wrong with that. It's a matter of interpretation, whoever interprets it. But as far as the general sound-minded people, there's nothing wrong with that. The second question, the second question, hindi po ako kandidato ni Presidente. Siyempre, gusto ko makuha yung tulong niya, yung boto niya. Katulad ng boto mo, DJ Chacha, at yung nagtanong nating netizen, pantay-pantay ang bilang ng botong yan. Sa dami ng kandidato, Manong Ted, 10 kami, sa bawat isang makukuha ko, minus sa kanilang lahat yun. I mean, simple math in politics. Siyempre, gusto kong makumbinsi yung boto niya. Other than that, we will continue to go straight to the people. Katulad yung ginagawa natin, very tedious, yung Manong Ted, yung kampanya natin. Kasi, mapapansin mo, kami ang pumupunta
sa community. No? Hindi namin sila pinadadala sa isang area. So Opo. medyo ano yun, ang tawag natin doon, Manong Ted, kung maalala mo, retail. Opo. Retail campaign. Ano po ang inyong reaksyon ngayon, Mayor, na na ang PDP laban po today naglabas po ng opisyal na pahayag na ang kanilang ini-endorso po ay si Marcos bilang pangulo. Oh, that answers the second question of our viewers, and that confirms yung sagot ko na hindi ako ang kandidato ni Pangulong Duterte. Well, kung yun ay totoo, hindi ko pa alam, Manong Ted, kasi Opo. nag-uusap pa tayo. Yes, sir. Yes, sir. If that is the case, napakapalad naman. Talagang spoiled si Senator Bongbong Marcos Jr., no? Talagang pinapalad siya. Lahat na yata ng biyaya, kagaangan, no? Sa buhay ay tinatamasa niya ngayon. I'm happy for him. Good for him. If that is the case, if that is already in the news and it's already a fact, it's good for him. But at the end of the day, Manong Ted, una, may Diyos pa naman eh. Pangalawa, hindi pa naman bumoto ang taong bayan. Magsisikap ako, alam mo, Manong Ted, DJ Chacha, sa dami ng hirap na dinanan ko sa buhay, bawat yugto at pahina ng aklat ng buhay ko parang laging sumusuot sa butas ng karay. Pero ako'y patuloy na nalig na kapag ika'y nagsisikap at hanggat mari nagpapakatotoo ka sa kapwa mo, sa dulo, mangingibabaw din yun. At unti-unting makikilala ka ng tao. Ako po'y nagtagumpay, Manong Ted, despite na outsider din ako sa Manila in terms of political environment. Lahat ng malalaking pamilya, no? 90% ng mga sikat na pamilyang politiko nakalaban ko noong 2019. Pero ang napagugutan ko ng lakas ng loob, una Diyos, pangalawa, 51% ng taong bayan bumoto sa akin. Despite, Manong Ted, it is on record that I'm tailing number 3 in the survey noong 2019 mayoralty. So, sige po. So, Mayor, I hope you don't mind, Mayor. Mayor, may ilan po akong katanungan si Chacha po, para ho, and I hope you don't mind, with all due respect, sana po shorter answers na para ho mas marami tayo matalakay ng mga issue kasi nga po marami ho dito ang ang mga marami po ang gustong magtanong po sa inyo ng iba't ibang mga issue pambayan. Sige, so Cha, ano ang pahabol mong tanong bago din ang ilang katanungan dito na aking hawak ngayon? Yorme, narinig ko na yung ilang kasagutan mo, yung stand mo regarding isabong, na kahit na meron na pong 34 o higit pa na sabongerong mga nawawala, wala pa rin po kayong planong ipatigil ito kung sakaling kayo po ang maluluklok na Pangulo ng Bansa. Does this mean po ba na mas importante po sa inyo yung kikitain po ng gobyerno kaysa po sa pagkawala ng mga sabongero, yung buhay po nila o yung pagkakalulong din po ng maraming Pilipino dito po sa sugal na ito? DJ Chacha, no? Unang-una, kung sino may sala o merong ginawang masama doon sa nawawalang mga tao, ay we'll make sure that we'll give justice to the family of those individual. First things first, no? Hindi naman po pwede na ikikipit balikat na lang natin yung buhay ng mga taong yun. That's one. We guarantee you that. Second, ang sinabi ko, DJ Chacha, may batas kasi o may permiso sila as we speak today. Wala naman akong magagawa dahil hindi kapaloob sa kapangyarihan ko bilang alkalde yung binigay sa kanilang permiso. Third, ang sinabi ko, pagdating ng takdang araw, pala rin ako at awa ng Diyos. No? I-reviewin ko. Yan ang maliwanag kong sinabi. Kung anong epekto sa buhay nito ng ating mga kababayan Pilipino. While it is true na hindi natin tatalikdan
hindi natin lilimutin ang mga kultura o tradisyon at kustumbre ng ating bansa because sabong is part of life ng Filipino customs or culture. Now, having said that, now it is being utilized for some other means, then I'll make sure hindi maapektuhan ang buhay ng mga batang hindi dapat naglalaro nito. Now, how can we go and prohibit or na hindi sila maka-access sa ganitong klaseng uri ng pagtaya? No? I'm not after the taxes alone. It's about the balance of yung kultura, may hanap buhay, tuloy-tuloy, pero hindi naman pwede at the expense of the general population. Okay. Mayor, doon po sa usapin po ng reclamation, dati po kasi sa DCMM, kayo po'y amin nakapanayam. At noon, tanda ko pa ho, kung na kayo bago pa lamang po sa pwesto bilang mayor ng Manila, sinabi nyo na hindi kayo papayag sa reclamation project doon sa lugar po nga na sakop ng Maynila. Ngayon ho ba nagbabago na inyong isip? Hindi po. Ang sinabi ko po, wala po akong pipirmahan kasi di ba, Manong Ted, yung sinasabi ko certainty and predictability. Kasi yung sinundan ko po, Manong Ted, nagpipirma ng mga kontratang as we speak ay valid po. In fact, binigyan na ho sila ng mga permiso ng national government, no? Pero ang kompromiso ko sa taong bayan ay hindi nagbabago na sa panahon ko wala na akong pipirmahan at walang reclamation na magaganap. At kung yung mga kontratang sinundan ko ay nandiyan dyan at valid, ayun, kikilalanin ko naman yun. Because we don't want to create uncertainty in the hearts and minds of our business sector that we change the rules in the middle of the ball game. Maaring yung ginawa nun dati, hindi ako nag-agree, pero we cannot expose the city government or the country, for that matter, to the business world na we change things overnight. Diba? So sabi ko, kung ano yung nandyan na yan. Pero hindi yan madadagdagan. At yun naman, Manong Ted, we guarantee you, as we speak today, nagaganap yun. Oo, sige po. Ito ho, ilang pang katanungan bago po tayo humingi po ng ilang mga huling pananalita. Yes. Yorme, ito po supporter nyo from Manila, sabi niya, hindi pa kami handang i-let go kayo sa Maynila after only 1 term. You are doing very well, Mayor. In the years to come, babalik po ba kayo dito ulit sa Maynila? Ako naman po, pahabol na tanong din sa pag-uusapan na yung Maynila. Kung sakali po ba na hindi po kayo mananalo dyan sa inyong baluarte sa Maynila dito sa paparating na halalan, medyo sasama po ba ang loob ninyo sa mga Manilenyo? Ay, hindi po. Unang-una, sila naman ang namimili sa gusto nilang maging Pangulo. Basta po ako, nakapagsalita na po ako. Halimbawa, yung sinasabi mo nga, DJ Chacha, nangyari. Retired na po ako. Papahinga na po ako. Magbabayad na po ako ng utang ko sa mga anak ko. Kasi buong buhay ko, Manong Ted, no? 20 plus years na rin akong may pamilya. Pero kung makikita ninyo, no, nakapamuhay sila ng normal, under the radar, as simple as possible, no? Wala sa gobyerno. Dahil ang buong buhay ko, bagamat ako'y may pamilya, inalay ko yung most of my time, napagkaitan ko naman yung pamilya ko. Ngayon, itong nilalabanan ko, halimbawa, hindi na tayo nasa gobyerno, pahinga na po ko. Hindi na po ko babalik sa gobyerno. Nasabi ko na po yan, twice na, dalawang beses na ako na-interview. Ito yung pangatlo, dahil ako magpa-private life na. And I've been working since 10 years old. And I've been doing public service for 24 years. No? I think yung ino-offer ko naman sa tao na trabaho, nag-a-apply ako ng trabaho, o kung may iba silang napupusuan, ay i-respeto natin yon. Tapos tayo, beta na sa Gedli. Pahinga na tayo. Sige po. Doon ako sa Pero wag silang magtatampo yung si
Don't let go. Ano sabi mo, DJ Chacha? Ayaw daw po Hindi nila may let kayong, go. ayaw nila kayong pakawalan sa Maynila, Yorme. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. Tatawid lang ako ng Ayala Bridge eh. Hindi naman ako alis ng Maynila. Ito po, Mayor, ito ho, ano, Mayor, meron po ditong katanungan po and I hope you don't mind itong tanong na ito. Sure. Kapag ho kayo hindi pinalad dito sa inyo pong pagtakbo bilang Pangulo, paano na yung sinasabi niyong po'y matatalo? Naku, magandang tanong yan, Manong Ted. Magandang tanong yan. Oh. Siguro, ibay lang natin yung tanong. Kaunti. Paano kung yung may utang ang siyang maupo? Ang BIRO under the office of the President. Ang DOF is under the office of the President. PCGG is under the office of the President. So yung 203 billion, sisingilin ba nitong mga to? Yung Pangulo na yon. So yung That, siguro I leave it to you to answer. Opo. Sunog yung 203 billion. Due for the state, due for the people. At ikaw, Manong Ted, ginagawa mo yung obligasyon mo. I wish you good luck. No? So, Now, Mayor, ito ho, Mayor, siguro, gusto- ang tanong po siguro dito, Mayor po ng ating tagapakinig, ang sa akin lang po, baka yung civil duty po ninyo, despite kung hindi kayo mananalo at mananalo po si Marcos, ang inyong civic duty na habulin pa rin po yung kanya pong dapat bayaran sa gobyerno. Ito ba'y gagawin po ninyo? Bakit naman po hindi? In fact, mga kababayan, mas magiging mabisa na sisiguraduhin natin, magagawa natin yung ating tungkulin kung bibigyan ninyo ako ng pagkakataon na makaging Pangulo ng bansa. Sige po. So sa puntong yan, Mayor, sa dami ho ng tanong dito, sayang ho, kung maaari lang. Lahat po kasi tig-isang oras lang. So, Mayor, bilang huli po, huling salita galing sa inyo, na ang katanungan po naman ay napakasimple ho at napakadali pong sagutin naman siguro sa ating pong mga lahat na naging panauhin dito. Ngayon pong paparating na Mayo 9, sa pagkapangulo, sino ang karapat-dapat sa boto ng Pilipino? Go ahead po, Mayor. Well, maraming salamat Manong Ted at DJ Chacha at sa inyong staff dyan sa estasyon. Mga kababayan, ako po, ang tingin ko po, kung ako po'y boboto ngayon at hindi po ako kandidato, ako'y boboto ng presidente, ang hahanapin ko po ngayon na karakter ng presidente, yung crisis manager. Nasa crisis po tayo. Huwag na po natin na i-deny yan sa ating sarili. May krisis ang tao sa trabaho, may krisis ang tao sa pamasay, may krisis ang tao sa pangunahing bili, may krisis tayo sa pandemya, may krisis tayong kinakarap as a nation. No? Ako naman po, sa buong buhay ko, lahat po ng krisis sa buhay, nalagpasan ko. At modesty aside, even academically, fortunately, ang mga napag-aralan ko sa iba't ibang dako ng mundo ay puro tungkol sa krisis. Ako po ay handang-handa sa maliit kong kaparaanan na itawid kayo sa pandemyang ito, sa krisis na ito na ating kinakaharap. No? Kaya kayo ang gusto ko itawid kasi ang gusto kong gobyerno, tao muna, kayo muna. Kaya kami ni Doc Willie, life and livelihood, buhay at kabuhayan. Kaya po kung halimbawa lamang, kung naniniwala kayo sa akin na may krisis tayo na kinakaharap at kakaharapin pa, available po ako. Kung kayo naman ipagod na sa mga away ng mga malalaki at higanting grupo ng mga politiko, no? At yun pa rin ang nangyayari sa atin. And let me share to you, lastly, sabi nga po sa English, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Huwag po tayong aasa na may bagong mangyayari sa atin bukas kung ang ginawa natin ngayon ay katulad ng kahapon. Kung gusto niyo maiba naman, available po ako. Ready to report for duty. Nag-a-apply po ako. At pagpalain nawa kayo ng poong may kapal.
Pilipinas, God first. Salamat po na marami. Basta sa akin ka sumama na, di na ako maghahanap